taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa, ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI, I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gila ng bituin ako'y uunsiyo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming pong salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog yun yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na po ang inyong paboritong programa ang
DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas ang oras, 9 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Sa panahong may nangangailangan ng boses, may handang makinig. Sa panahong may dapat ipaglaban, may tapang na manindigan. Advokasya. Dahil ang pagtulong sa kapwa, nasa dugo na nating mga Pilipino. Kasama sina Tina Nolasco at Bong Ariola. Advokasya. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya. Isa sa gawa, wag lang sa salita. Kamay ay itaas, kumilos ng kusa sa pagtutulungan. Bigat ay gagaan, magkakaisa ang kailangan ng bayan. Ipunin natin ang lakas, bawat bisig ay pag-isahin. Kumilos tayo lahat para sa isa lang mitiin. Dahil dapat tayong lahat ay mag-aisa para sa isa. Advokasya, advokasya, ko'y dapat. Magandang umaga, Sabadong muli at samahan nyo kami sa isang oras na programa. Ito po ang Advokasya. Ako po si Bong Ariola at kasama aking partner, Tina Nolasco. Bias muna si Tina ngayon. Partner, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners. Maulan at tuloy-tuloy at walang tigil ang ulan. Ika nga na isang awitin. Kaya't yung mga nasa lansangan ngayon, may mga pupuntahan, ay mag-ingat po tayo at magdala ng panangga sa ulan. Tuloy-tuloy talaga. Well, at least dininig ng mahal na Diyos ang ating panalangin na magkatubig, lalo na sa mga dam at mga panim. Kaya lang mukhang sumobra naman. At walang lagusan dahil sa mga basura.
Yan, barado at Partner. nakalutang-lutang. Naku po. Makakasama natin dito sa studio ang councilor ng Pagbilao, Quezon. Pabatiin natin si Councilor Jello Ariola. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kay Mr. Bong Ariola at Ms. Tina Nolasco ng Advokasya. Nice seeing you po again kahit na si Ms. Tina ay nasa Zoom lamang. And magandang umaga. Kumusta, Ms. Tina? Okay naman, dito sa Bulacan, medyo huminto na yung ulan. Pero may mga mahihinang pag-ambon na pabugso-bugso. Welcome back, Jello, sa Advokasya. Maraming salamat. Keep safe. Tatanong Keep safe natin po. dito kay Councilor kung sumwerdo na siya. Kasi 15 ngayon eh. Sumweldo na ba kayo? Nadagdagan na ba ang mga sweldo ninyo? Payday. Happy payday. Happy payday. At sana masaya lahat. Pagkatapos ng mga ulan, baha, basura. Talaga partner, no? Kanina pinapahapiyawan namin eh. Yung basura ay ayan na. Hindi na tayo kailangan magturo. Di ba? Turo na naman yung national government. Ayan. Malinaw na malinaw kung sino ang may pagkakasala dyan at pagkukulang kung bakit at least nakikita ngayon, pinapakita kung sino, ano, at bakit nagkakaganyan. At kung hindi pa tayo matututo at yung disiplina ay hindi talaga mapapairal ng tama, non-stop, tuloy-tuloy talaga. Anyway, correct. Kamakailan, partner, di ba, nagkaroon ng pagdagdag sana ng daily wage hike, lalong-lalo dito sa Metro Manila. Pero nalaban bawi. Binawi dahil sa TRO. Dahil sa TRO na inisyo. TRO? Sa TRO. Ano ba naman? Parang ako talaga nalulungkot dyan, partner. Alam mo, dumaan din ako dyan sa panahong ako ay tumatanggap ng sweldo na arawan at napakalaking bagay nung 1 piso na ating dinadagdag sa aumento, di ba? Kaya nga, dami naming dagi. Hanggat pwede kaming mag-overtime, ginagawa namin ngayon, nalulungkot talaga ang mga manggagawa dahil nasaan na ba ang kalalagayan nila na yung ganitong mga pagdagdag, aumento sa sahod, napakalaking bagay. Subalit, namagitan ang korte kaya na TRO. At dahil dyan sa usapin na yan, Partner Tina at Councilor Jello, makakasama natin ang isa sa mga tagapagtanggol ng mga uring manggagawa. Siya po ay matagal nang naninindigan para sa mga manggagawa at isang abogado. Nasa linya natin via Zoom si Atty. Sunny Matula mula po sa Nagkaisa Labor Coalition. Magandang umaga po, Atty. Sunny. Welcome sa DZRH sa Advokasya. Tina Nolasco po, Bong Ariola at si Jello Ariola. Good morning po. Magandang umaga po. Ito. Ayan, teka. Jello at Shersia, siyempre. Ayan. Ito, alam mo, partner at Jello, si Atty. Sunny, magkakalapit na kami nito eh. Pareho na kami itong 45 years old. Pero ito, Starts on 45. ito, napakatagal na nitong nakikipaglaban yung kanyang advocacy na ipagtanggol ang mga uring manggagawa. Ngayon, kumustahin namin, bakit sa palagay nyo itong 85? Sa iba kasi, ito yung napakalaki na, di ba? Sa iba naman, karampot yan. Pero yung kasabihan niyang mabuti ng meron kesa wala. Ang problema, nawala. Ito ba, anong kahihinat na nito, Atty. Sunny, na may mga, di ba, TRO, tapos ano yung kasunod? May panibagong inisyo na naman. Pakipaliwanag nga po para sa preliminary injunction. So, pakipaliwanag nga po, lalo na sa mga hindi pa ito naintindihan na talagang nalulungkot dito sa nangyaring ito. Go ahead po. Opo. Kasamang Bong yung TRO at preliminary injunction. Yung TRO po ay temporary yan na hinihinto ng korte
ang anumang mga ginagawa o anumang mga rules o batas, ano. Yung preliminary injunction yan ay sumusunod yan pagkatapos kung may makita na rason ang korte na maaring ihinto niya muna bago siya magdesisyon o ma-evaluate yung mga merito ng kaso, ito po ay binibigay niya. So pag yung TRO ay parang isinara yung pinto temporarily for 20 days. 20 days. May klaro yan sa Rule 58 at 20 days lamang yan. Oo. Pero yung preliminary injunction ay mahaba-haba yan kasi mag-evaluate pa ang korte at mapapakinggan niya pa yung mga ebidensya at babasahin niyo yung mga dokumento kaya mahaba pa hanggang makapagdesisyon siya. Maaari naman niyang i-dissolve yan pero mas mahaba yan sa TRO under sa Rule 58 ng civil procedure natin. Pero dito sa ating usapin ng pasahod, ay klaro naman sa Rule 58 na nagsasabi, amended by Batas Pambansa 244, kung may mga special laws na nagbabawal na mag-TRO o mag-preliminary injunction, dapat ay kilalanin at respetuhin ito ng korte. So, yung mga special laws na sinasabi sa Batas Pambansa 224 ay yung batas sa Attorney Sani, yan, sa paggawa, labor law, ang mga special laws, ano? Kaya dapat may limitasyon o respetuhin ng korte itong mga special laws na ito. Dito sa pagpapalabas ng 85 pesos, ay may batas dyan na nagbabawal sa korte na manghimasok. Yun po yung Article 126 ng Labor Code at nakalagay talaga doon, klaro prohibition against injunction. Klaro na yun. Prohibition at saka sinabi ng batas kung ituloy mo ang pagbabasa na no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court or other body restraining or against the proceedings of the regional board or the komisyon ang sinasabi. So ang tinutukoy dyan yung RTWPB na nag-issue sa NCR ng 85 pesos sa 2026, 60 pesos effective July 25 at another 25 sa January 20. So yan po ay resulta ng proceedings ng RTWPB. Kung may reklamo ka ayon sa Article 123 ng Labor Code, then pupunta ka sa National Wages and Productivity Commission. So hindi kailangan, hindi dapat mahimasok yung korte. Tama po, kasi may appeal pa kung pwede ka mag-appeal doon sa NWPC, sa komisyon. Dito ay dumirekta sa RTC at nag-file ng tawag nila petition for declaratory relief at ina-assert na itong 85 pesos na mataas daw o fictorial o extraordinary ang pagtaas kaya baka na malugi sila. No? So sila lang ang claim nila pero billionaire ang kumpanyang ito Kilala naman kaya natin sabi yung nag-file. namin ay napakahirap. Partner, baka may katanungan ka? Kahirap. Oo. Ayan, nag-break yung signal. Pumasok ang korte na hindi. Teka, nagbe-break po yung signal, Tony Sani. Oo. So tuloy ko kasama Ayan, okay na. Ma'am Tina at Jill. Ganito. Okay, so Ayan, nagbe-break lang yung signal. Paki-establish muna natin. Attorney, medyo may ano lang yung signal. Ayan, Tony Sani, natin 20 na ayan, medyo umokay uli. naputol. Oo. Attorney, oo. Ang sinasabi kasi ng DOLE. Tinanggal ko muna yung camera ko para
At Para mas... Oo, attorney. Oo, ang sinasabi kasi ni DOLE Secretary Francis Yes, ma'am. Tolentino, bilang abogado daw, susundin muna nila itong proseso dahil korte ito, no? Bilang abogado, alam niya ang proseso, dapat ay sundin nila ito. At ang tanong dito, mayroon bang special na kapangyarihan ang DOLE para hindi sundin ito given na labag sa batas o nasa batas ang labor code na hindi dapat pipigilan ng korte yung mga wage order? Kanyang persuasive power, no? At kumbinsihin ang mga employer na ibigay muna, no? Ibigay sa mga manggagawa yung increase samantalang pinapakinggan ng korte. So pwede niyang kumbinsihin ang ating mga employer diyan. Persuasive power, ika nga, no? Ang maliban diyan siyempre ay dapat mag-manifest o mag-oppose yung kaniyang Office of the Solicitor General kasi yung abogado ng gobyerno ang Solicitor General, no? Maaari niyang mag-oppose dito at sabihin sa korte na mali o di kaya ay pumunta sa mas mataas na hukuman, ano. Dito ay kami sa trade union movement kasama yung Nagkaisa Labor Coalition, yung FFW, yung Sentro, yung Partido Manggagawa at Kamanggagawa at iba pa ay pumunta na sa Korte Suprema. At kami ng intervensyon ng Korte Suprema para bigyang giyahan itong mga regional trial court natin na huwag makialam sa usapin ng pasahod. Kaya dalawa ngayong nakapending kaya ayaw namin sana na parang protracted legal battle ito, ano? Na mayroong RTC dito sa Pasig, mayroong RTC sa Nabutas, may iba pang mga RTC na makikialam sa usapin ng pasahod. Na mayroon namang other way, no? May apila naman sa NWPC na hindi na ginawa, no? Pag ayaw mo pa sa NWPC, hindi ka dapat na pumunta sa RTC, Court of Appeals. Ayon sa rules of court, ano, doon ka pumunta. Pero dito, nakialam yung RTC na bawal. Maski alam niyo pa, Ma'am Tina at Ma'am Serbong at Jello, na bawal na makialam ang mga korte sa the same level na mga other government body. So sa item 15.1 ng procedure of the Supreme Court na giya sa mga judges, ay sinasabihan sila ng Korte Suprema na huwag makialam Hindi sa dapat makialam. mga ginagawa ng similar level. Yung RTC naman ay similar level yan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at in-implement pa nila yung NWPC na equivalent sa Court of Appeals ang level niya. Secretary of Labor nandiyan sa NWPC, nandiyan yung representante ng DTI at ng NEDA, ano? Kaya palagay ko maling-mali talaga rito. Kaya po ang remedyo ay siyempre dapat i-correct ng Korte Suprema. Kaya po ang Nagkaisa Labor Coalition, ang FFW, Kamanggagawa, Sentro at PM ay naghainong Tuesday ng petition for certiorari. Ang tatanong ko sana, Attorney at partner Angelo, bakit naisip to ng mga judges? Magkano nga ba yung wage increase na pinag-uusapan natin? Anyway, magbe-break lang tayo. Magbe-break lang tayo at babalikan natin si Tony San Matula mula po sa Nagkaisa Labor Coalition kaugnay sa kanilang pinaglalaban ng kanilang advokasya, ang hanay ng uri ng manggagawa. Babalik po ang advokasya makalipas ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Barasin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch na mga sumusunod na makikita sa official
official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Kakalat nyo, basura nyo, itapon nyo, walang wasto. Ang kalat nyo, itapon nyo, itapon nyo, itapon nyo. Balik tayo sa programang Advokasya. Muli kami po ang inyong nakasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner Tina Nolasco at si Councilor Jello Ariola. Magandang umaga po. Balikan natin si Atty. Sunny Matula mula po sa Nagkaisa Labor Coalition via Zoom. Pinag-uusapan natin itong nangyaring papatigil ng korte doon sa aumento sana, dagdag na sahod sa ating mga daily wage earner. Partner, go ahead. Yung may karagdagang katanungan kay Atty. Sunny. Oo. Attorney Sunny, kanina nabanggit niyo po na matatagalan itong dahil sa inilabas sa preliminary injunction ng korte. Gaano po kaya ito katagal? At ano kaya yung pwedeng urgent na magawa ng ating pamahalaan? Nabanggit niyo kanina yung Supreme Court, meron na tayong mga petisyon na inihain. Gaano kaya ito kabilis na maipatutupad? At oras pong maipatupad, attorney, ay bago, kung hindi man maipatupad sa ngayon, yung mga July 25 pa nagsimula, di ba? Maibibigay ba sa mga manggagawa yung simula July 25 hanggang sa maipatupad na ito? Ang aming posisyon diyan sa Nagkaisa Labor Coalition ay ganito: ang korte na walang kapangyarihan o otoridad na magbigay ng desisyon. Anumang desisyon o order niya ay walang epekto, no? Walang epekto. Kung mayroon mang ginawa ay that is void from the very beginning. So walang epekto mula sa simula, kaya hindi masasagkaan dapat yung effectivity o yung retroactivity ng wage order na ito. So nakabase yan sa desisyon ng Korte Suprema sa Buena Flor versus Ramirez. Sinabi ng Korte Suprema na the court which have new jurisdiction has only one power, and that is to dismiss immediately the petition or whatever request from the other party. At ang sabi ng Korte Suprema dyan ay whatever relief or order handed has no effect from the start. So kung ganoon ay aming palagay ay itong mga ginagawa ng korte ay pag nagdesisyonan ng pinakamataas na hukuman ay dapat retroactive itong ating wage hikes na binibigay ng wage order number 27. Ganun pa man ay hinikayat natin nga, suggestion namin kay Secretary Tolentino na i-persuade yung mga employee na ibigay na. Kasi ang problema diyan kapag lumaki na yung utang nila sa mga manggagawa. So yung sa 20 days nga mabot na yan na 20 times 60. Mawawala na yung yung 1,200 purchasing power ng pera na yon, di ba? Saka yung iba napangutang na nga yan Maliban diyan baka magamit ng employer sa ibang pagkagastusan. Councilor Jello, dapat may katanungan ka? Suggestion namin, ibigay na. Ibigay na kasi palagay ko naman po ay kayang-kaya, ay walang hadlang. Oo, walang hadlang. Ibigay na para hindi na lumaki yung babayaran ng ating mga employer. Maliban na lamang kung
nagbigay na talaga ng ban yung 10 billion ba? Yung isang bilyonaryo doon sa ban na hinihingi ni Judge, 10 billion. So, Nako po. Hindi nila gagawin siguro yun. Ng employer kaya ibigay ng petitioner dito kasi bilyonaryo yung employer pero ang kawawang manggagawa ay hindi nakakuha ng 60 pesos lang daily. Kaya this is negative, sabi nga namin negative social justice. Those who have less in life, yan pa ang inunan. At yung those who have more in life, yun pa ang nanguha. May 60 pesos savings ngayon, ano? Kaya negative o social justice in reverse. Di ba sabi ni Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law. No? Sa definition niya ng social justice. Dito, the law has already given 60 pesos but the employer got it, the court gave it to the employer. Parang social justice in reverse nga. Good. At saka kasamang Tina at Jello, dilalan namin to sa Korte Suprema para ma-avoid yung protracted legal battle na mangyayari sa mga susunod pa ng mga wage order. Kasi ngayon, dalawang korte, pwede pang may pangatlong korte, dapat ma-define yung mabuti, baka ang mangyayari ay maging protracted war katulad nangyari sa Marawi, di ba? House to house. Baka dito ay RTC to RTC, courtroom to courtroom ang laban ng mga magagawa kapag hindi naayos ng Korte Suprema. Kanina nga ho, ang pangamba ko rin ay iniisip ko kung dahil ngayon na merong injunction ay may mapapabigay pa rin kaya sa ating mga manggagawa yung supposedly natatanggap nila pamula July 25, o ito ay sila yung magiging entitled lamang sa wage increase na ito once na na-lift yung induction. Pero dahil naman ito'y nalinaw ni Attorney Sani ay maganda na at least kahit papano, kahit ito'y naantala sa ngayon, ay masisigurado nating mapapabigay pa rin sa may inaasahan. May inaasahan. Pero nakakalungkot na nga dahil ang liit-liit na nga po nung 85 pesos kung ating isipin. Saka hindi naman ito di ba? Pero pag malaking tulong ito, di ba, Ms. Tina and Sir Bong, Attorney Sani, kapag para sa mga minimum wage earners natin, napakalaking tulong nito para sa kanila dahil ang 85 pesos makakabili na ng ulam kahit papano, at pag pinagsama-sama ito, sigurado na makakapagbigay ng kaunting ginhawa. Yung 85 pesos na nga na maliit na hinati pa, 60 pesos ibibigay ngayong July, tapos yung 25 pesos next year pa, yun po ang nakakalungkot dahil kung sa totoo naman, hindi naman talaga aandar ang mga negosyo at kumpanya kung wala ang mga manggagawa. Dahil ang tunay na lakas natin ay nasa mga manggagawa. Sila ang nagtatrabaho, nagpapagod at nagpupuyat at nagsasakripisyo sa bawat araw. Kaya sana itong mga benefits na dapat na natatanggap nila ay hindi na umaabot sa mga ganitong uri ng pagtatalo at kaso sa ating mga korte. Yan, tama ka dyan. At ako nga, alam mo, Attorney Sani, masama ako magtanong. Ang tanong ko lang kanina, magkano? Ano ba, Attorney? Di ba? 85 pesos nga pala yung magkano na tinatanong ko. Kwan lang ito, yung 85 pesos kasamang buong ay 12.23% sa pagtaas ng sahod yan, 12.23%. Ang sabi ng korte ay magkaroon daw ng maraming unemployment. Palagay ko, speculative yan at hindi totoo. Kasi noong 1989, 39% ang wage hike compared mo sa 12.23% ngayon. So, mas mababa ito ngayon compared to 1989. Yung 1990 ay 19.10%. So, mas mababa pa ng 7% dito sa 12.23 sa 22. Partner Tina, may katanungan ka pa? Noong Go ahead, Partner Tina. Noong 1989. Attorney Sani? Oo, Attorney Sani, madalas kasi na isisisi natin sa government, lalo na yung mga manggagawa, sunod-sunod yung kilos protesta sa DOLE. Etong judge na siya naman ang naglabas nitong desisyon na ito, ano kayang
ano kayang dahilan, ano? Kanina nga pinapasaring ng aking partner, magkano kaya ang nangyari? Bakit Meron ba kaya ang bigla pasaring? na lamang, na hinarang at nagkaroon ng kapangyarihan itong Pasig RTC sa pamamagitan nga nitong judge na ito na pumigil dito sa 85 pesos na minimum wage hike para sa ating mga manggagawa. Yun ang hindi ko wala akong personal na knowledge, no. Ayaw ko naman mag-speculate kasi wala tayong ebidensya. Ako Sa mga nagtatanong lang abogado naman kasi din ako bawal na, partner, tsaka Tony Sani. Nagtatanong lang ako kung magkano yung increase na dapat na tinanggap, di ba? Alam mo lang ako bang tanong yung aking masasabi dyan parang parang absent si judge nung diniscuss yung Article 123 hanggang Article 126 ng Labor Code. Kasi klaro, alam mo yung mga professor sa UP naglabas ng position paper last week, at nasa website naman ng UP Law Center yan, at sinasabi nila na may pagkakamali yung huwes. Kasi klaro naman sa Labor Code at sa mga rules of court na dapat nirespeto yung sinasabi ng mga special law katulad ng Agrarian Reform Law, katulad ng Labor Law at ibang social legislation. At siyempre, sa mga authors ng libro sa Labor Code, ang komentary nila ay hindi talaga mabibigyan ng TRO. Dalawang provision ng Labor Code ang nagbabawal yung sa Article 126 at yung sa Article 255 na dapat hindi makialam ang regular court sa mga labor disputes kasi may mga labor bodies naman at ahensya na inatasan na mag-resolve ng mga labor disputes. Anyway, so, klaro yan sa labor nandiyan code naman sa kayo, Article 126 Tony Sani. at yung 255. Nandiyan naman kayo na ipaglalaban nito at siguro ang mga manggagawa ay magtiyaga lang muna at manalangin na get na maibigay ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsama dito at malinawan lalo at sana marinig tayo ng mga huwes, ang mga nagpetisyon at ni Secretary Tolentino na magtulong-tulungan ito na mabilisang maaksyonan at kahit papaano naman mapasaya natin yung mga talagang dito lang umasa sa kanilang kinikita sa pang-araw-araw. Maraming salamat po, Tony Sani Matula. And nawala na. Parang nawala na. Maraming salamat, Kapong. Mabuhay po. Gino, at mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat po. Tony Sani Matula mula sa Mabuhay po kayo. Mabuhay sa Labor Coalition. At ay mga manggagawa tsaga-tsaga lang at mas lalo nating palakasin yung ating pagtatrabaho at yan ay darating talagang medyo tama, na-delay nga lang yan. Partner. Teka, sige. Magbe-break tayo at pagbalik pag-usapan pa natin yung pang bagay. Sa oras na 6:45, Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay RH. Advokasya ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya ko'y dapat Balik tayo sa programang Advokasya. Muli kami po inyo nakasama. Ako po si Bong Ariola at aking partner via Zoom, Tina Lasco at si Councilor Jello Ariola na siyang tinig na inyong narinig sa team song ng Advokasya. Partner, may mga babatiin ka dyan? Oo, partner. Ito, nung nakaraan, binati ko na yung iba. Pero nawala kasi ang ating Facebook Live last time. Kaya bakit ba? Bakit ba? Merong sumabot tayo, Oo, may nag-report yata doon dahil sa maganda yung advocacy ng guest natin ni Colonel Buhawi ng Maynila. Oo, mukhang yung kanyang mga basher. Dahil Anyway, galit sige, na yung batiin iba natin pagka-disiplina. Meron bang may birthday? Eto, happy birthday sa aking ate, Aiko Nolasco Ke. Happy birthday. Yan. Happy ate, Aiko. Aiko, iba pa yan. Iba pa yan, ha? Ayun, si Aiko. Happy birthday yung ating ate. Ate Aiko. Happy birthday. Paano ano yan, segment ba yan o 18? Wedding niya yan, wedding. Wedding niya yan. Okay. Happy birthday, Aiko. Yung kanina naman, kay Sir Baby Hilario, happy birthday. Yan. Happy birthday ulit. At maraming akong utang na birthday Happy birthday. Happy birthday to Sir Baby. At sa aking best friend, nung elementary, ito aking best wops. Ayan. Si Shane. Happy birthday. Shane Reyno, happy birthday. Tatlo na yung tatanungin natin, ha? Tinatanong nila Katony at Jerry ba? Ala ba tayo dyan? At meron pa isa. Meron pa. Happy birthday. Sa aking kapitbahay dito. Kay si Sir Susan Valentino. Wala nga lang akong na-edit pang picture. At marami pang ibang mga nagbe-birthday. Happy birthday, si Sir Lydia Evangelista. Ayan, happy birthday sa inyo. At yung ating mga followers, si Teresita Atienza, Melvin Letrodo, Ricardo Fabregas. Magandang umaga sa inyo. Si Colonel Ding Gasik, Engineer Mark Gonzalez,
ni Noma Raynon, Mayor Senny Mendoza, at si General Andre Dizon. Nabati rin natin at Heidi Gilanga rin. At Councilor Jello, may mga shoutout ba dyan? Ayan, syempre binabati ko lahat ng ating masipag na tagapakinig mula sa bayan ng Pagbilao, Quezon, ng aking mga minamahal na Pagbilawins. Si Konsehal Jello Ariola po itong inyong naririnig ngayon sa programa ng Advokasya dito sa DZRH. Maligayang pakikinig po at ating malapit na nating iselebra ang araw ng Pagbilao ngayong buwan ng Agosto. Kaya naman ay malapit na ating celebration. At syempre, para naman sa buong lalawigan ng Quezon, ngayong linggo, pamula Lunes ay atin ang uumpisahan ang pagdiriwang ng Niyog-Yugan Tuloy pa ba yan? Festival. Niyog-Yugan na yan? Yan, ngayong taon, ang tatawagin natin itong likhang Niyog-Yugan na kung saan ay medyo ang ating provincial governments, pangunan ni Gov. Helentan, ay nagkaroon ng adjustments. Wala pa yung nag-guest dito, partner Tina, magdadala ng punong ng nyog na singtas mga nakasama natin dati. Mga taga-coconut. Ngayon, mas simple lang yung celebration ng Niyog-Yugan dahil nga sa naging crisis. At kanina, Miss Tina, Sir Bong, napag-usapan nga natin yung mga issue natin ngayon regarding sa wage increase sa mga manggagawa. Gusto ko lamang banggitin na para sa akin, sa tingin ko, hindi lang naman ito issue ng amount na 60 pesos o 85 pesos. Ito pa rin ay, ang problema pa rin dito ay kung paano natin mapapanatili ang purchasing power ng mga manggagawa natin, dahil alam naman natin na patuloy na tumatas ang presyo ng mga bilihin at nahihirapan silang makasabay. At itong amount na ito ay mahalaga para sa kanila bilang araw-araw na nangangailangan ng pamasahe at pambili ng ulam. Kaya sana hindi na ito maantala pa at hindi rito natatapos ang interventions ng ating national government upang maramdaman ang tunay na benepisyo ng bawat pamilya na umaasa sa minimum wage sa bawat araw. Ayan, at with that, binabati rin natin ang si Sister Tita Magtalas at si Councilor Jason Ariola ng Jose Pangaliban, Camarines Norte. Uy, kaapelido din natin. Wala. Lagi na lang, lagi na lang nakatutok sa DZRH. Partner, meron ka pa dyan at bago tayo magpaalam. Go ahead na, partner. At susunod na programa, ang special. Ingat ka dyan at maulan pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan. At sa mga nandiyan sa labas, chill-chill lang po. Enjoy na lang natin yung malamig na panahon, yung ulan. At sana yung mga nakaranas ay matuto pa rin tayo. Hindi natin gusto mangyari. Kaya lang, minsan may mga nangyayaring hindi natin gusto, nangyayari talaga. At least nakikita natin ano yung problema, ano yung solusyon na dapat. At tama, tumulong tayo, hindi po kaya ng gobyerno to. So, Councilor Jello, parting words. Okay ka na, partner, Tina? Okay na, partner. Councilor Jello. And maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. At sa kasunod na Sabado ay syempre ay may panibago na naman tayong makikinig na advokasya na mag-i-inspire sa atin na patuloy na magbahagi at gumawa ng mga bagay na magsisilbing inspirasyon sa bawat isa. Tama ang guest ng ating susunod na palatuntunan ng special on Saturday, ang Department of Environment Natural Resources. Nandiyan si Secretary Mitch Cunan. Ako, napakaraming problema sa environment, partner Tina at Councilor Jello sa Pagbilao, Quezon. Grabe ang quarrying. At sa Jose Pangaliban, Camarines Norte, grabe ang mining. Naman. At susunod na pa nga po ang special on Saturday with Dr. Cesar Chavez. Muli po kami po niya kasama. Ako po si Bong Ariola, Tina Nolasco at si Councilor Jello Ariola. Hanggang susunod na Sabado, maraming salamat po. Goodbye. God bless. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Paggalingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't